More than 900 kayo. 900 graduating students of the College of Arts and Sciences. Kanina, habang nandun ako sa kabilang kuleyo, ay minumonitor ko kung ano ng parte ng programa at na message sa akin ng aking anak na kasama nyo ngayon yan sa audience na tay. I-introduce na si Ma'am Judy Tagiwalo. Nasaan ka? Heto ako ngayon. Hindi ko ito mamimiss na pagtatapos. Una-muna bilang isang magulang, kagaya ng mga magulang ninyo, mga mahal sa buhay, ay isang inspirasyon na makasama dito sa entablado. Kayo mga mahal namin magsisipagtapos. Kayo na naging inspirasyon namin sa bawat araw-araw na ginawa ng Diyos. Paano ipagpapatuloy ang trabaho, paano maglilingkod, pupunta sa opisina, kakain, para maitawid ang inyong pagtatapos. Hindi ko ikakaila. Sabi ni Manay Judy, our former faculty regent, sabi niya, mahirap ang pumasok sa UP. Pero mas mahirap ang lumabas sa UP. Maraming rason, marahil na hirap sa mga asignatura. Nandyan ang mga pabahon, mga stipend, allowance na late kung dumating, o talagang sadyang mahirap lang talaga ang buhay. Kaya mahirap talagang magtapos. Pagsabayin ang pag-aaral, marami sa inyo ay pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya talagang ang pagtatapos ay isa sa pinakamatagumpay na yugto ng ating buhay. Ang pagtatapos ay hindi isang contest. Hindi ito paunahan. Kaya sabi ni Ma'am Judy kanina, may mga sumablay sa inyo ngayong araw at hanggang sa Sabado na magna, magsusuma. Tanggap natin yan sapagkat nasa iba't ibang kondisyon at estado tayo. Kaya pasalamatan niyo muli ang inyong mga magulang at ang inyong mga guro na nagbigay ng gabay at inspirasyon para humantong kayo sa araw na ito ng pagtatapos. And today we recognize not only the completion of your academic requirements, but also the discipline, the courage that brought you to this very moment. Your journey through the university has demanded much from you, and your presence here is a proof that you remain steadfast. Kaya naman, napaka-angkop ng tema ng testimonials na ito ng CAS o ng CAS ngayong taon. Mapag-on. Mula sa wikang Hiligaynon, ang mapag-on ay nangangahulugang malakas, matatag, at higit sa lahat, hindi patitinan. Kinikilala nito ang katatagang ipinakita ninyo bilang mga mag-aaral. Ipinapaalala rin ito ang tibay ng loob
na dapat ninyong patuloy na taglayin sa inyong paglabas sa pamantasan. Ang pagiging mapag-on ay nananahulugang hindi tayo matatakot, mag-aalinlangan, o hindi dapat mapagod. Ang ibig sabihin nito ay pinipili nating magpatuloy kahit mahirap. Na tayo'y mananatiling nakakapit at nakaugat sa ating mga prinsipyo kahit sinusubok ang mga ito. Na mayroon tayong tapang na panindigan ang katotohanan, ipagtanggol ang dignidad ng ating kapwa Pilipino at maglilingkod sa ating bayan. Kaya naman talaga nakakandi ang mga pananalita ng ating guest speaker, our former faculty regent, Ma'am Judy. Lalo na, nung tayo'y pinaalalahanan niya patungkol sa tula na kanyang sinariwa. Sana ito'y lagi nating maalala at mamutawin sa ating labi at sa ating pag-iisip. Makahulugan din ang pagpili sa Hiligaynon bilang wika ng tema ng testimonial ng CAS. Ito ay pagpupugay at pag-alala sa mga eskola, mga mananaliksik at mamahayag na naging biktima ng karahasan sa Negros itong nakarang Abril. Tulad ng matatandang punong malalim ang ugat, hindi basta-basta mapupura ang kanilang tapang at paninindigan. Ito also ay. Their lives remind us that scholarship, research, journalism, and public service are never separate from the very realities of our society. Binanggit yan ni Ma'am Judy. The pursuit of truth requires courage, and the defense of truth often carries greater responsibility. As graduates of the College of Arts and Sciences, you are well prepared to carry this responsibility. Your education has trained you to think critically, examine evidence, understand different perspectives, and communicate ideas with clarity and purpose. Kaya na-imagine ko sa panukala na bawasan pa ang general education courses. May tataguyod pa kaya ang mga ganitong skills or competencies? Critical thinking, examining evidence, understanding different perspectives, and communication skills. Whether your field is in the physical sciences, in the social sciences, in the humanities, or the arts, you have learned knowledge. That knowledge must not remain within classrooms, laboratories, or books. Kahapon, nung ako'y dumalo dito sa programa ng College of Forestry and Natural Resources, tama nga naman ang sabi ng mga estudyante. Parang na lang kami na namumundok at gumagawa ng aming mga practicum, mga biodiversity research. So hindi pala dapat namin gawin na pumunta sa bundok para hasain ang aming mga pananaliksik. Ang punto dito na ang pag-aaral ay hindi lamang dapat malimita sa silid, aralan at sa pamantasan. It must not merely help us understand the world, it must empower us to change it for the better. And as you begin the next chapter of your lives, remember that your strength must always be guided by compassion. Walang silbi
ang honor excellence kung walang compassion. Remain steadfast in the pursuit of truth, especially when misinformation and fear threaten public understanding. Remain courageous in defending what is right, even when silence is more convenient. Kaya kanina natuwa ako na alam niyo pa rin pala ang mag-chant. At unahin ang mga kurakot sa ating lipunan. Sana ay manatili kayo ganyan. Remain committed to serving our country and others, especially those whose voices and experiences are often ignored. Your UP education is both a privilege and responsibility. Ang tunay na sukatan ng inyong tagumpay ay hindi lamang makikita sa mga posisyong mararating ninyo o sa mga awards na matatanggap ninyo. Ito ay higit na makikita sa mga buhay na inyong mga natutulungan sa mga institusyon na inyong napapatatag at sa mga katotohanan na inyong pinagtatanggol at paninindigan at sa mga komunidad na inyong paglilingkuran. Sa mga guro ng CAS, mga administrador, maraming salamat sa patuloy na paggabay sa ating mga pagsisipagtapos. Sa paghubog ninyo sa kanila na pahalagahan ang mapanuring pag-iisip. Sa mga pamilyang mahal sa buhay ng ating mga nagsipagtapos, tagumpay din ninyo ang araw na ito. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo, paghihikayat at walang suporta sa ating mga magsisipagtapos. CAS Class of 2026 naway hindi lamang ninyo dalhin ang kahulugan ng mapag-un. Naway isabuhay ninyo ito sa inyong mga paninindigan at sa inyong paglilingkod sa ating bayan. Darating ang mga sandaling susubukin ng mundo ang inyong tapang, ahamunin ang inyong mga paninindigan, o magdududahan ninyo kung posible pa bang makamit ang pagbabago. Nakakawalang gana na, paulit-ulit na lang na ganito. Di pa kayo pinapanganak. Sabi ni Ma'am Judy, ay ganito na ang mga pangyayari na ating nasaksihan. May pag-asa pa ba? Nagano kayo dyan? Kayo ay mga graduate ng CAS. Kayo ay mga scholar ng bayan. You are called not only to succeed, but to serve. Manatiling matatag, buo ang loob at hindi patitinan. Padayon CAS Class of 2026, manatiling mapag-on. Magandang umaga.